Hello guys and welcome back to Tar Page Philippines. So, ngayon gagawin natin ng weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, and Rising na Aries. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto nyo malaman kung ano po at para saan ang Sun, Moon, at Rising, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. And kung naghanap po kayo ng mga charms, crystals, ayan, incenso, ayan, even spell works po. Pwede niyo po ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook page. Same name, same picture. And tandaan natin ha, yung mga readings natin po, they will be for guidance purposes. So, may free will tayo. Use it very wisely naman din, okay? So, tingnan natin. Aries, kamusta ka ba? Ayan, dami mong cards, di ba? Okay, so let's see. My good friend Aries. Well, actually, Moon and Aries po ako eh. Okay, so what can we read? Aries. So we have here una is the Chariot and number 6, not for you. Sometimes Aries, you need to stop for a moment. Kalma mo muna yung sarili mo. Tumigil ka muna. Andoon yung punto na kailangan magkaroon ka ng moment of reflection. Kasi yung nasa loob mo ngayon eh, parang there is a feeling na parang hindi ka nakakagalaw or hindi ka gumagalaw sa kinakalagyan mo. That's okay. Actually, it's normal. The reason behind it's because the universe also wants you to stop for a moment. Siguro pinakamagandang example na nakikita ko dito yung inner energy mo kasi is yung mga ang tawag doon, yung mga kalapate, tinatawag na pigeon walk, na kapag hindi sila lumilipad naglalakad, tumatalon-talon kasi sila. Then, they will stop for a moment, tapos titignan nila yung destination nila. It's a moment of them to readjust. Parang, syempre, kakatalon mo, try mo maglakad ng patalon-talon. Medyo nawawalan ka ng vision, hindi maganda yung nakikita mong images or hindi clear. So, it's called the pigeon walk, na kung saan, when you also need to stop para ma-reflect mo, tama pa ba itong direction ko? Andito, dapat, ito bang pinupuntahan ko? Ito ba yung dapat na para sa akin? Or is there more than to it? Yun yung inner energy mo ngayon eh. Yung inner you mo ang lumalabas. Minsan kailangan talaga natin na literal mapag-isa. Siguro it comes then with the retrogrades na ganito yung energy na lumalabas sa'yo. Okay. So, hindi naman dahil titigil ka wala ka ng productivity. Sometimes waiting is part of the process. Sometimes yung paghihintay, sometimes yung pagtigil. Yun, parte yun ng proseso. Yung nala ko nga sa movie yung Now You See Me, sabi doon sa part 2, wait, the eye has a plan. Parang ganun din sinasabi sa'yo, wait ka lang Aris, may plan ng universe. Ano ba nagko-cross sa'yo? The Empress, tsaka Observer. Magkakaiba ang time frame ng paglago ng mga bagay-bagay. Kung sabihin natin, nagtanim ka ng sabay ng munggo tsaka ng papaya, malamang sa malamang, mauuna talagang tutubo ang munggo at mauna ka makapag-harvest. Sa papaya, it takes some time. Pero iba, at pag naghintay ka na tamang oras, andoon na namumunga ito. Magbibigay ito ng prutas na masarap. Same with your life. Hindi natin pwede, andun na na-observe mo kasi sa paligid mo, na parang, hala, buti pa sila, ganito na, hala, buti pa siya, ganyan na. Sabi nga nung isang post na nakita ko sa Facebook, hanggat hindi ko pa oras, papalakpak ako para sa iba. Habang hindi pa natin oras, Aris, papalakpak tayo. Huwag tayong magmadali. There is always a perfect timing ng universe about isa sa atin. Pwedeng nauna lang siya saglit, susunod ka naman. Patience is very important. Yung paghihintay, importante. Kasi doon nagigauge ng universe yung desire mo din to be the best version of yourself. Oo, minsan talaga nakapagod, sabi ng Empress, na maghintay. Especially kapag minsan yung emotions natin nandoon. Pero it's okay na naghihintay tayo. The reason behind naghihintay tayo is because nade-develop yung tatawag na perseverance sa atin. Sabi nga ni sabi sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brother, whenever you face trials of many kind, because you know the testing of your faith
develops perseverance. So, it's okay. Nakikita mo sila nag-grow, nag-expand sila, your timing will be your timing will be coming. Another verse na naalala ko, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sabi ni King Solomon na there is a time for everything. May oras para sa lahat. May oras din para sa'yo. Hindi man ngayon, the right timing will come. May mauuna, may mga bubulusok. At the timing para sa'yo, hintayin mo, the spotlight will be yours naman. Huwag kang matakot na pumalakpak. Kasi doon natin makikita din yung maturity na syempre, totoo, okay lang mainggit tayo. That's natural. Parang, wow, buti pa siya. Ganto na. Use that as your inspiration. Na, universe ako din. I'll wait for my time. At habang hinihintay ko yun, itutuloy ko yung pinapagawa mo hanggang ma-reach ko yung level na yun. Ano nga ba yung crown card mo? New life, tsaka the fool. O, diba? Magkarugtong pa sila. You know what? Andoon kasi na yung iba sa inyo sa Aries, this is a time na for reset eh. Ito na yung hinahantay nyo na parang, uy, bibigyan ako ng bago. Alam mo yung parang, gusto ko yung, the old has gone, the new has come. Yung luma na wala, darating na ngayon yung bago. So, eto na ngayon yung moment na yon. The universe wants you to have that para sa sarili mo. The universe wants you to gain it for yourself. Reset ang ginagawa sa'yo ng universe. At kapag ni-reset to, ang ganda kasi brand new start. Kumbaga sa hindi na-desire mo kasi, parang bibigyan ka ng universe ng parang blankong canvas na yung wala. Then you can design it na kung anong gusto mo. Kumbaga parang binigyan ka ng kwarto, 'di ba? Bahala ka nung gusto mong concept. Bahala ka nung gusto mong paano yung setup ng kwarto, saan yung kama, saan yung mesa, saan yung mga ilaw, kung anong gusto mong pintura, gusto mong maglagay ng carpet. Ganon yung ginagawa ngayon eh. Yun yung desire mo at yun yung process na ginagawa. This will be a new life, which is connected siya kay card of the Fool. Si Fool kasi, pwede mo siyang tignan na parang bagong panganak na bata. Bagong-bago, fresh na fresh. Lahat ng possibility available dito. Lahat ng pwedeng mangyari. Kumbaga ba pag may bagong panganak na bata, andun yung mga magulang nagpaplano, sige paglaki niya maging doctor siya or maging engineer or teacher because everything is available. Lahat pwedeng pwede. Yun yung plan ng universe for you right now, Aries. Ano ba yung base mo ngayon? The Lovers and Peace. Alam mo, natutuwa ako, Aries, kasi yes, medyo aggressive yung energy mo as a fire elemental. Pero andun yung punto na andun yung point na you are always looking after each other. You're looking para sa ibang tao. Kasi yung Aries kasi ano siya eh, associated siya sa card ng the Emperor. Syempre ang mga leaders, 'di ba? Hindi lang naman yung para sa yung good leader syempre. Hindi lang naman yung kabutihan nila iniisip nila. Andoon na iniisip nila yung makakabuti para sa nakakarami at nasasakupan nila sa mga tao nila, sa mga kung sabihin sa corporate, yung mga tauhan nila, mga empleyado nila. Ganun kasi yung attitude na meron ka. Placing others before yourself. With the card of the Lovers, it's time, kasi associated to kay Gemini. So, it's about communication. It's time that you communicate. Andon yun, you need to make sure na yung mga relationship na meron ka, balikan mo isa-isa. And, hayaan mong tignan mo na parang, ay, wait lang, I have less communication with this person, wala kaming oras masyado, balikan mo. Kumbaga, sa apoy, lagyan mo ng panggatong, i-rekindle mo. Kasi doon mo nahanap kasi yung inner peace mo eh. Bagay, kasi ilan lang naman, piling-pili lang yung pinagkakatiwalaan mo. Then, mag-invest ka doon sa mga relationship mong yon. Bigyan mo ng oras na mas mapalalim pa yon. Kasi yun yung mga importante ngayon. Okay? Ano ba yung recent past mo?
Okay, so magician tsaka message in a bottle. Ano ba masasabi dito sa card mo? Well, ilang reset na yung dumaan, 'di ba? And parang hindi mo na take advantage ng maayos o masyado kang nabuyo o masyado mong finocus yung sarili mo doon sa mga ibang bagay na responsibilities. Thank goodness na binibigyan ka ulit ngayon ng bagong reset under nung card of the fool tsaka nung new life. Now with the magician kasi andun din lahat ng posibilidad available sana ka. So may mga inuna ka. Unselfish act yung mga ginawa mo na dapat para sa yon extra naman siya para sa iyo pero mas pinili mo na i-share. And natutuwa ako kasi hangga't maaari hindi mo pinapaalam. Kumbaga, ayaw mo mag-take ng credit o ayaw mong ipagsabi o ipagkalanda ka na, ako gumawa nito, ako tumulong sa ganyan, ako yung ganto. You, hangga't maaari nagpapaka-low-key yung ang ginagawa mo. Hangga't maaari ginagawa mo na hindi ka, hindi yung kumbaga binobroadcast, which is yun yung tama talagang ginagawa. Kasi maraming tao, 'di ba, parang para mapansin, para magmukha mabait, ayan, kulang na lang i-record at binivideo yung pagtulong. Walang masama, maybe ang intention nila yung iba para ma-inspire tayo. Pero marami pa rin, alam natin, ginagawa yung para magpapansin, magpasikat. Hindi ka ganun eh. Hindi mo ugali yun. Hindi yung desire mo. Gusto mo lang talaga, kung kaya nga na in secret kang tumulong, gagawin mo eh. Which is a very nice heart. You have a very nice heart para doon. Ano bang development na ikaw in the future? Four of Wands and chaos and conflict. Siguro kaya ka pinapabalik din sa mga relationships mo before. Kasi I'm seeing, makikita ko sa card na to na may mga certain factors, certain issues kang mababangga. Siguro yung pinakamagandang term na magagamit ko dito, titira yung persistent character assassination. O in Tagalog, pinakasimple, chismis. So, expect some chismis talaga. Pero, yun yung maganda eh. I-prepare mo na yung sarili mo. Magkaroon ka yung mga communication with those people na nagva-value sa'yo. Mga tao na naniniwala sa'yo. Doon ka. Minsan, the best way para mapatahimik mo yung chismis, deadmahin mo. Kasi, yun yung nagiging power nila eh. The more mong papatulan, the more silang agresibo na, ay, sige nga, ganto, ganyan, ganyan. Ay, sige, ito pa yung gagawin ko. Parang idadagdag pa to. Mga dagdag bawas na kwento. Tapos gagamitin nila yung sinabi mo against you. So, andito yung sinasabi ng cards na, don't. No. Huwag mong patulan. Don't give them the power. Kasi sa bandang huli, mananahimik yan. Parang, ay, hindi ako pinapansin na, ay, wala rin pa nangyayari. So, dead man na sila. Andun yung point na hindi mo sila binigyan ng power over you. Hindi mo sila hinayaan na magkaroon ng influence over you. And ang ending, sino yung mukhang ngenge? Sila. Sila yung mukhang tiyonga. Sila. Kasi, dead ka lang. Kasi, andun yung punto na wala kang pakialam sa kanila. So, sinong magmumukhang eng-eng? Sino yung magmumukhang pangatong term? Kasi mukhang tanga. Sila. Na ibabalik mo. Silence sometimes is the best weapon. Kasi, ayun yung maganda rin doon eh. Kapag nangyari siya, malalaman mo kung sino yung mga totoo mong kaibigan din. Masasala mo. Doon kasi magkakaalaman na sino yung nagtitiwala sa'yo, sino yung naniniwala sa'yo, sino din yung parang eme lang na parang, ay, for the chismis. Recently, nalaman ko yun. I saw, hindi naman sa akin nangyari, but it happened to a friend. I saw kung sino talaga yung mga naging kaibigan niya. At from there, na-filter out niya kung sino yung mga dapat niyang i-keep, sino yung dapat may boundaries siya. Natuto siya dun.
At ang advice ko sa kanya that time, huwag mong patulan. Let's check your physical environment. So we have your Six of Swords, tsaka Yin. Now, in your physical environment, Aries, literal na medyo, alam mo yun, parang madami kang matututunang bago around you. And the good thing about this, yung mga matututunan mo, will be coming from different people. Andun yung mga tipong may mga papadaanin sa life mo ang universe, tong week na to, para maintindihan mo yung mga iba't ibang aspeto. Minsan kasi, di ba, pag tinignan natin yung mansanas, parang pag tinignan ko, mansanas siya, pero pag tinignan mo, posibleng, may kagat yung mansanas. Kasi hindi sa isang perspective lang ako nakatingin eh. Sa isang angulo lang. Pero iba yung angulo na nakikita mo. So, kumbaga, ito yung mga tao ipapadala sa'yo para makita mo yung angulo ng mga bagay-bagay. At mula doon, maintindihan mo, yun pala. Mas kagkakaroon ka ng mas malawak na pag-unawa, mas malawak na kaalaman, mas malawak na, mas malalim na perspective mula sa iba't ibang bagay, which will help you to make things better para sa'yo. Your emotional environment is the Two of Cups and Truth Be Told. Hindi sa lahat to ha, Aris ha, pero I'm seeing here, medyo mag-prepare kayo, Aris, because there might be pwedeng isa or yun yung siguro isa na lang, di ko alam kung isa or dalawa, na medyo pangit ng term, magpaparamdam or magpapahiwatig in terms ng, yung iba nga, malamang to, magsasabi pa ng feelings nila sa'yo, o magsasabi sila, eto ka para sa akin. Huwag ka matakot. Although, yes, medyo scared yung karamihan sa inyo, na ready na ka. Alam mo yung ready ka pero may part na scared. Gusto mo pero may part na natatakot ka. Don't be scared. Kasi diba, love will find you eh. So, another thing din kasi nakikita ko dito that another sa emotional environment mo, magkakaroon ka ng mga connection with people na medyo nawalan ka na ng communication. And ito yung point na parang mag-rekindle kayo. Kumbaga, ayusin nyo yung ulit yung mga bagay na hindi na pagkasunduan. Then, kumbaga mag-set na kayo ng mga tamang boundaries. Hindi ko na gagawin to or hindi ko na ulitin to, blah, blah, blah. Let's check your hopes and fears. So, meron tayo itong Ten of Swords, tsaka breath ba to? Breathe. May ikas sa dulo. So, Ten of Swords and the card of breath or breathe. Google ko nga mamaya paano sinasabi yan. So, your hopes and fears kasi, ando na natakot ka, may part kasi ng fear mo with the Ten of Swords na baka mamaya, yung mga pinanghahawakan mo ma-shatter. You know what? That's normal. Kasi minsan, yung changes, yung progress, minsan may mga kailangan tayong sirain. May mga kailangan tayong tibagin para maging maganda siya. Siguro, example lang, kunyari, kung walang bundok na papunta dito sa Sagada, as of this recording na video, ito ako sa Sagada, kung walang matinong kalsada, kung hindi na sisirain yung ibang parte para magkaroon ng kalsada, hindi mapupuntahan itong magandang lugar na to. Hindi na ma-experience ng mga tao yung kagandahan ng kalikasan dito. Yung kung gaano kaganda ang mga puso at ngiti ng mga taong nandito. Don't be afraid. Change will be coming. Change is important. And andoon na, kalma ka lang. Yun yung pinakagustong sabihin sa'yo ng universe. Those fears, ikaw lang gumagawa nun. Trust the process. Humawa ka lang. Okay? Natingnan natin yung immediate future mo. Queen of Swords, tsaka Serendipity. Ayun na nga. For those who are single, medyo predictive tong reading na to. Para sa mga single for this week, may possibility na you will meet someone o may isang tao na matagal nyo kilala na andoon na magkakaroon kayo ng parang click moment. Na parang, bakit ganun? Parang iba na yung dating niya sa akin. Parang iba na yung pakikitungo. Iba na yung nararamdaman ko.
The universe is allowing that. Now, yung sa mga may sa relationship naman, what I'm seeing here, may possibility din na mai-level up nyo yung relasyon nyo. Level up, I don't know how or what kind of level up it will be, but it will be an opening that the universe will be providing for you. Huwag kang matakot na mag-accept ng new love sa life mo. You deserve it, Aris. You deserve to be loved because you have loved a lot unselflessly. So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung gusto nyo pong suportahan na mas lalo pong lumago ang ating channel, pwede nyo po i-click yung join button sa baba o yung thanks, yung heart na thanks po doon. And kung sa mga interesado sa mga charms, crystals, even incenso, even yung spellworks, message mo ako. Tarot Page Philippines Facebook page, same name, same picture po yun. So, Aris, maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway makita kita very soon. And all the way from Sagada, I would like to say, please be safe. Goodbye for now. Thank you, Aris.